So mga kapatid, gaya ng pangako ko sa pinakahuli ko na vlog na ipakita ko rito or ating pag-usapan, ang ano ba ang nilalaman ng pampitong pahina ng diary ni Pepsi Paloma. Pero bago yan, gusto ko muna kayong dalhin doon sa maaari natin gagawing pambungad ng vlog na ito ay ang binanggit doon nga ni Richie Dahorce na humingi na sila ng paumanhin kay Pepsi Paloma sa mga nagawa nila. At hindi lang gano'n naman tayo siguro kadali maniwala or tatanggap na kung ano mga narinig natin doon pag wala tayong merong sinasabing or sinasabing supporting details. So nakuha po natin ang konfirmasyon na humingi sila ng paumanhin kay Pepsi Paloma ay galing ito sa matalik na kaibigan nga na nagngangalang si Guana. Yung interview nga na isang na-vlog ko din. So ito na. Na-confirm doon galing sa dalawang tao mismo na nung kapanahon na yaon ay kasama ni Pepsi Paloma na ang tatlong komedyante na si Joey De Leon, Vic Soto at saka si Richie Dahorce ay naglabas ng public apology. At ito mismo ang hinahawakan at ang pampitong pahina ng diary ni Pepsi Paloma ang isinulat doon na kanya itong pinakatago-tago. Kung ano ang sinulat, ano ang nilalaman, basahin natin. Ito ang public apology ng tatlong komedyante para kay Pepsi Paloma. Ngayon kayo nang humusga. Kailangan pa bang maglabas ng baril si Tito Soto para pirmahan lang ni Pepsi Paloma para iuurong niya ang kaso? At ito ang kanilang mga gustong ipaabot bilang public apology. Ito basahin natin. We hope that you will not allow the error that we had committed against you to stand as a stumbling block to that future which we all looked forward to. Ito po yung public apology ng tatlong sikat. Ang sinasabi nila dito na sana ay hindi magiging hadlang ang mga pagkakamali namin na nagawa namin sa iyo na maaaring maging balakid sa aming mga tinatanaw na magandang kinabukasan sa hinaharap. So ibig sabihin nun, dito pa lang inargabyado nila yung babae. Sunod sinabi, we therefore ask you to find it in your heart to pardon us. Clear po. Kami po ay taos pusong nakikiusap na sana mapatawad mo kami mula sa iyong puso kung ano man ang nagawa namin. Ulitin ko po, we therefore ask you to find it in your heart to pardon us for the wrong which we have done against you. Logically po, mga kaibigan, kung hindi nila inargabyado yung babae, hindi sila susulat ng ganito at hindi mag-undergo sa depression yung babae. Dahil sila ang nagmulat kay Pepsi Paloma sa mga makabundong bagay na naglulong kay Pepsi Paloma. I could say naman dito based on my analysis, hindi naman siguro nga, for me, anyway, lahat tayo may sariling haka-haka or reaction at the end of the information that we had gathered, Hindi naman totally
rape ang nangyari eh. But there was a sexual contact and it leads to nga pinagsamantalahan nila ang kahinaan ng dalaga dahil hindi na ito mapanlaban. Yun po kaya sila dito umamin na meron silang nagawang pagkakamali at kasalanan sa babae. And it's easy. Gaya kay, ito nga nagreklamo kay Derek Yap. Eka nga, kung hindi ka nagsili, hindi ka maaanghangan. Simple as that. Kung malinis ang konsensya mo, kahit tawagin kang manyakis ng ninuman, hindi mo yan papatulan Dahil deep within you, wala kang bahid ng kung anumang dumi na pwedeng kukut-kutin mula sa iyong nakaraan. But what happened? Ano pong nangyari, di ba? 35 million damages. For what? Dahil lang ni-recode yung mga pangyayari noon. And that's the point of view po. Yung po ang nilalaman ng pampitong pahina sa diary ni Pepsi Paloma. Ang sulat public apology ng tatlong masabi nating maginoong komedyante na mahilig sa mga batang babae. Maraming salamat po.